Napapansin mo ba ang mga tahimik na sandali kamakailan, Gemini, ang mga paghinto sa pagitan ng mga usapan, ang mga tanong na walang sagot, ang pakiramdam na may isang bagay na sinusubukang umabot sa iyo pero hindi pa nakakahanap ng tamang oras. Hindi ito kalituhan. Ito ay paghihintay. May isang mensaheng papalapit sa iyo, isang mensaheng may dalang linaw, katotohanan, at isang pagbabago na hindi mo alam na handa ka na palang tanggapin. Maaaring maramdaman mo ito sa mga biglaang kaisipan, paulit-ulit na mga senyales, o sa kakaibang kapayapaang pumapalit sa dati mong labis na pag-isip. Kung pinapanood mo ito ngayon, iyon ay dahil mas malapit na ang mensaheng iyon kaysa sa inaakala mo, at ito'y itinakdang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa lahat. Gemini, kilala ka sa talas ng isip at bilis ng pananalita, pero kamakailan, parang biglang bumagal ang takbo ng buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. May mga usapang tila hindi natatapos, mga kaisipang paikot-ikot lamang sa iyong isipan, at isang pakiramdam na may mahalagang bagay na unti-unting nabubuo sa likod ng mga eksena. Ang yugtong ito ay hindi para lituhin ka, ito ay para ihanda ka. Minsan, hindi kailangang sumigaw ng universo. Naghihintay ito hanggang sa maging sapat kang tahimik upang makinig. Maaaring kinu-question mo ang ilang koneksyon, muling binabalikan ang mga dating ideya, o nakakaramdam ka ng kakaibang paghila patungo sa mga sandali ng katahimikan na dati hindi ka komportable. Iyan ay dahil nagbabago ang iyong kamalayan. Ang mga bagay na dati nakakaabala sa iyo ay wala na ang dating lakas. Sa espasyong ito, unti-unting umuusbong ang linaw. Ang mensaheng ito ay hindi para pabilisin ka o itulak ka pasulong. Nandito ito upang ipaalala sa iyo na ang paparating ay darating ng kusa, sa eksaktong sandali kung kailan ang iyong isip at puso ay tuluyan ng magkatugma. Kasalukuyang emosyonal ay kalagayan ng Gemini. Kamakailan, Gemini, maaaring pakiramdam mo ay nakatayo ka sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong pamilyar sa iyo at ang mundong hindi pa lubusang nagpapakita ng sarili. Ang isip mo, na dati mabilis at palabas ang mga salita, ay mas naging tahimik ngayon, mas mapagmasid. Mas nag-iisip ka muna bago magsalita. Napapansin mo ang mga paghinto. Inuulit-ulit mo sa isipan ang mga sandali, mga salita, at mga damdamin, sinusubukang unawain kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga yon. Hindi ito labis na pag-isip, ito ay paggising ng kamalayan. May mga araw na pakiramdam mo ay emosyonal kang malayo, kahit sa mga taong dati malapit sa puso mo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may isang bagay sa loob mo na nagbabago ng mga prioridad. Ang mababaw na usapan ay nagiging mabigat. Ang mga koneksyong pang-ibabaw ay nakakapagod. Hinahanap mo ang kahulugan, katapatan, at lalim kahit hindi mo pa alam kung paano ito hihingin. Maaaring may kakaibang kontradiksyon ka ring nararamdaman sa sarili mo. May bahagi sa iyo na gustong-gusto na ang mga sagot, habang may isa pang bahagi na ngayon palang natutong maghintay. Ang tensyong ito sa loob ay maaaring hindi komportable. Maaari ka pa nitong pagdudahan sa mga naging desisyon mo, sa tamang oras, o sa direksyong tinatahak mo. Ngunit ang yugtong ito ay hindi pagkakamali, ito ay isang paglipat. Isipin mo ito na parang isang kwento na huminto sa gitna ng pangungusap. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang tapos na ang kwento. Ibig sabihin lamang nito ay kailangan ng espasyo ang susunod na kabanata upang mabuo. Unti-unti mong binibitawan ang lumang paraan ng pagtugon sa buhay at pumapasok ka sa isang bersyon ng sarili mo na marunong munang makinig bago magsalita at marunong munang makaramdam bago magpasya. Sa ngayon, mas intuitive ka kaysa sa inaakala mo. Ramdam mo ang maliliit na pagbabago sa enerhiya, tono at intensyon. Kahit walang sinasabi, nararamdaman mong may nangyayari. At tama ka. Ang emosyonal na katahimikang ito ay hindi kawalan. Ito ang kapayapaan bago dumating ang pag-unawa. Yun ang mensahe, yan din sinusubukang umabot sa iyo. Ang mensaheng papalapit sa iyo, Gemini, ay hindi malakas o dramatiko. Hindi ito dumarating ng may pagmamadali o bigla ang hinihingi ang buong atensyon mo. Sa halip, dahan-dahan itong lumalapit, halos maingat, na parabang alam nitong natututo ka pa lamang makinig sa isang bagong paraan. Ang mensaheng ito ay matagal nang nabubuo, hinubog ng mga sandaling inakala mong walang saysay, at ng mga pag-uusap na akala mo'y hindi kailanman natapos. Maaaring maramdaman mo ito sa mga biglaang realisasyon na dumarating ng walang pilit. Isang alaala ang biglang bumabalik sa eksaktong sandaling kailangan mo ng linaw. Isang pariralang paulit-ulit mong naririnig ang biglang nagiging personal.
Isang pinto ang dati pakiramdam mo'y sarado ay wala na ang dating bigat. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga piraso ng isang mensahe na unti-unting binubuo ang sarili sa loob ng iyong kamalayan. Maaaring dumating ang mensaheng ito sa pamamagitan ng isang tao, ngunit hindi ito nakakulong sa isang tinig. Maaari itong dumating bilang isang oportunidad, isang katotohanang sa wakas ay nasabi, o isang pag-unawang magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa isang sitwasyong dati nalilito ka. Ang lakas ng mensaheng ito ay hindi sa kung ano ang sinasabi nito, kundi sa kung ano ang pinapalaya nito sa loob mo. Unti-unting bumibitaw ang pagdududa. Humuhupa ang mga tanong. Humihinto ang isip mo sa walang katapusang pag-uunahan at lumalapat sa isang tahimik na kaalaman. Para sa isang tulad mo na nabubuhay sa impormasyon at pagpapahayag, ang mensaheng ito ay hindi nagdadagdag ng ingay. Nagdadala ito ng pagkakatugma. Pinatutunayan nito ang matagal mo nang nararamdaman sa kaibuturan mo, ngunit hindi mo pa lubos na mapagkatiwalaan noon. Kaya ito nagtagal. Kinailangan mo nang maging handa ka, isang bersyon ng sarili mo na kayang tumanggap nito ng walang takot, walang pagmamadali, at hindi ito binabago sa isang bagay na hindi naman ito kailanman itinakda. Kapag tuluyan na itong dumating sa'yo, hindi ito magiging nakakagulat. Magiging pamilyar ito, parang pag-alala sa isang bagay na matagal mo nang alam. Bakit naantala ba ni mensaheng Ang pagkaantala na nararamdaman mo, Gemini, ay hindi kailanman nilayon upang subukin ang pasensya mo, ito ay para protektahan ka. May panahong kung natanggap mo ang mensaheng ito ng masyadong maaga, mas lalo ka lamang nitong lilituhin sa halip na bigyan ng linaw. Kukwestiyonin ito ng isip mo, susuriin ng paulit-ulit, at posibleng tuluyang baliwalain. Iyon ay dahil nabubuhay ka pa noon sa isang ritmo na masyadong mabilis para tuluyang makapagdulot ng pag-unawa. Unti-unti mong natutunan kung paano manatili sa kawalan ng katiyakan nang hindi agad sinusubukang lutasin ito. Para sa isang tulad mo, hindi madali ang aral na ito. Sanay kang mangolekta ng mga sagot, unawain ang mga padron, at manatiling nauuna sa sandali. Ngunit ang mensaheng ito ay nangangailangan na bumagal ka, hindi upang mawalan ng galaw, kundi upang makakuha ng mas malinaw na pananaw. May mga emosyonal na patong na kailangan munang lumambot. Kailangang bumitaw ang mga dating inaasahan. May mga pagkakabit na kinakailangang maglaho upang hindi maimpluwensyahan ang kahulugan ng paparating. Kung dumating ang mensaheng ito habang mahigpit ka pa sa mga inaasahang resulta, magiging mabigat lamang ito sa'yo. Sa halip na magpalaya, maaaring nakaramdam ka ng matinding presyon. Hindi minamadali ng universo ang linaw. Naghihintay ito ng tamang kondisyon sa loob mo. Kinailangan mong bigyan ng oras ang sarili mo upang maging mas mapili sa kung saan mo inilalagay ang enerhiya mo, mas tapat sa sarili, at mas hindi natatakot sa katahimikan. Ang paglago na ito ay nangyari ng tahimik, walang selebrasyon o malinaw na palatandaan ng pag-unlad. Ngunit ito ay mahalaga. Ngayon, nagkakaroon ng saysayang pagkaantala. Hindi ito kawalan, ito ay pagkakatugma. At ang pagkakatugma ay laging dumarating sa sarili nitong oras. Paano dapat maghanda ni Gemini? Ang paghahanda para sa iyo, Gemini, ay hindi nangangahulugan ng agarang pagkilos o biglaang mga desisyon. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo sa isip, sa damdamin, at sa enerhiya. Hindi mo kailangang habulin ang mensahe o maghanap ng mga senyales ng may pagmamadali. Sa katunayan, kapag mas pinipilit mong hanapin ang linaw, mas lalo itong tila lumalayo. Ang kailangan mo ngayon ay pagiging bukas na walang inaasahang kapalit. Simulan mong bigyang pansin ang mga bagay na hindi na umaayon sa'yo. Mga usapang nakakaubos ng lakas, mga gawin na nagpapanatili sa'yo sa pagkaabala, o mga kaisipang paikot-ikot na walang patutunguhan, lahat ng ito ay mga senyales. Ang pagbitaw sa mga ito ay hindi pagkawala, ito ay pagpipino. Unti-unti mong natututunan ang pagkakaiba ng ingay at kahulugan. Maaaring maramdaman mo ring kailangan mong pabagalin ang mga tugon mo na mas makinig kaysa magsalita. Hindi ito karaniwan para sa'yo, ngunit napakalakas ng epekto nito. Sa katahimikan, mas tumatalas ang iyong intuisyon. Nasisimulan mong marinig ang mga sinasabi sa ilalim ng mga salita, ang mga kahulugang hindi lantad na ipinapakita. Dito lumilitaw ang tunay mong lakas. Magtiwala ka na hindi mo kailangang malaman agad ang lahat ng sagot. Ang paghahanda ay tungkol sa pasensya, hindi sa pagiging perpekto. Manatili kang naririto. Manatili kang mausisa. Manatili kang tapat sa sarili mo.
Kapag dumating ang mensahe, sasalubungin nito ang isang bersyon mo na handa na, hindi dahil pinaghandaan mo ito ng detalyado, kundi dahil hinayaan mong maging bukas ang sarili mo upang tumanggap. Iyan magbabago pagdating ng mensahe. Kapag tuluyan ng umabot sa iyo ang mensahe, Gemini, ang pagbabago ay mararamdaman muna sa banayad na paraan. Walang malaking drama, walang biglaang pahayag na nagsasabing nagbago na ang lahat. Sa halip, mapapansin mo ang isang tahimik na ginhawa, parang may matagal ng tanong na marahang bumitaw sa iyong isipan. Ang walang humpay na galaw ng isip ay bumabagal, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, mararamdaman mo ang pagiging nakatuntong sa linaw, hindi lamang sa posibilidad. Magsisimula kang tumugon sa buhay sa ibang paraan. Ang mga sitwasyong dati agad nagdudulot ng pagdududa o labis na pagsusuri ay hindi na hihingi ng parehong lakas mula sa iyo. Hindi mo na mararamdaman ang pangangailangang ipaliwanag palagi ang sarili mo. Mas pagtitiwalaan mo ang iyong mga kutob kahit padalhin ka nito sa mga direksyong hindi pamilyar. Ang kumpiyansang ito ay hindi nagmumula sa katiyakan, ito ay nagmumula sa pagkakatugma. Magbabago rin ang mga relasyon. Ang ilang koneksyon ay lalalim ng natural, habang ang iba naman ay unti-unting mawawala ng walang alitan o pagsisisi. Mas nagiging mapili ka, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa sariling kapayapaan. Nauunawaan mo na hindi lahat ay kailangang magkaroon ng akses sa iyong mga iniisip, mga plano, o sa iyong panloob na mundo. Higit sa lahat, magsisimula kang umusad ng may malinaw na layunin. Ang mga desisyon mo ay magiging mas kalmado, mas malinaw, at mas sinasadya. Hindi binabago ng mensahe kung sino ka, pinipino ka nito. Ipinapaalala nito na ang paglago ay hindi laging mukhang paggalaw. Minsan, ito ay mukhang pag-unawa. Ang paglalakbay na tinatahak mo ngayon, Gemini, ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pag-alala sa mga bahagi ng sarili mo na matagal nang naroon, ngunit madalas napapansin dahil sa bilis ng pag-isip at pagpapahayag. Natutunan mo na ang linaw ay hindi dumarating sa walang tigil na paggalaw, kundi sa mga sandali ng presensya, sa mga paghinto, sa pakikinig. Ang mensaheng papalapit sa iyo ay isang paalala na ang buhay ay nagsasalita sa maraming paraan, hindi laging sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa tamang tiempo, sa katahimikan, at sa mga banayad na pagbabago ng pakiramdam. Ang dating hindi tiyak ay may dala ng kahulugan. Ang dating parang naantala ay ngayon ay tila sinadya. Ito ang karunungang tahimik mong hinuhubog sa loob ng sarili mo. Hindi mo kailangang questionin kung may nakaligtaan ka o kung nahuli ka sa pag-unawa. Walang nawala. Bawat hakbang, bawat paghinto, bawat tanong na walang sagot ay humubog sa kahandaan mo. Eksakto kang naroroon kung saan ka dapat naroon upang tanggapin ang susunod na darating nang walang takot o pagdududa. Habang nagpapatuloy ka, dalhin mo ang kamalayang ito. Hayaan mo itong gumabay sa mga desisyon mo, sa mga usapan mo, at sa sarili mong panloob na tinig. Magtiwala ka na kapag ang isang bagay ay itinadhana para sa iyo, hahanapin ka nito ng malinaw, marahan, at sa tamang sandali. Kung natagpuan ka ng mensaheng ito sa isang tahimik na sandali, ituring mo ito bilang isang senyales upang huminto muna at magnilay, sa halip na magmadaling magpatuloy. Hindi lahat ng sagot ay kailangang agarang tugon. Minsan, sapat na ang mismong kamalayan upang gabayan ang susunod na hakbang. Hayaan mong unti-unting lumapat ang iyong narinig nang hindi ito sinusuri ng labis. Kung nakaramdam ka na ikaw ay nakita, naunawaan, o marahang pinaalalahanan ng isang mahalagang bagay, alamin mong hindi ka nag-iisa. Marami ring iba ang dumaraan sa mga kahalintulad na sandali ng linaw at paglipat, kahit pa magkaiba ang anyo ng kanilang mga paglalakbay. Ang pagbabahagi ng iyong mga saloobin o karanasan sa comments ay maaaring makatulong sa paglikha ng isang espasyo ng koneksyon at kapanatagan. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga ganitong mensahe, mga mensaheng tahimik magsalita, ngunit may lalim, maaari mong suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like sa video o pag-subscribe. Ang maliliit na hakbang na ito ay tumutulong upang manatiling bukas ang espasyong ito para sa pagninilay, paggabay at paglago. Hanggang sa muli, manatiling bukas, manatiling naririto sa kasalukuyan, at magtiwala na ang anumang itinakda para sa iyo ay darating kapag handa ka na itong tanggapin.